Ano yung mga napamili namin sa $300 na budget for a week dito sa New Zealand? Obviously, ito yung ilan sa mga bagay na nabili namin sa $300. Pero meron pa tayong isang ganito. So, unahin muna natin itong ipakita at yung mga prices nito. Total namin para sa ito, mga napamili namin is 296 New Zealand dollars. Ayan. Pero, dahil meron pa kaming extra na binili sa Filipino store, so, binayaran ko yun ng $15. So, 300 plus yung total ng amount ng mga pinamili namin. So, mag-unbox na tayo at simulan natin dito sa mga nakakita ninyo ngayon. So, unahin natin itong dried seaweed which is $4.99. Tapos, ito namang sweetener. So, natural sweetener yung binili namin. This is Natvia. Ito ay $6.29. Tapos, ito namang juice, natural juice. This is $4.85. Itong kamatis. Ilalagay ko na lang sa screen yung mga prices nito. Pero ito, I think nasa mga $4 or $6 yata itong isang balot ng kamatis na ito. Meron tayong patatas. Ayan yung patatas natin. 2 kgs yung binili namin patatas. Meron tayong imported na pomelo. Ito naman ay $10. So, more than $10 siya. Galing ito sa Vietnam. Tapos, syempre, kailangan natin ng itlog. So, meron kaming family pack na itlog. Size 7. Ito yung itsura ng itlog. So, meron din tayo ditong mushroom. Ito yung Swiss brown. So, ganito yung itsura niya. Meron tayong carrots. This is 2 kgs din, katulad ng patatas. Tapos, bumili kami ng kamote. Itong kamote, mahal dito sa New Zealand. Bumili kami ng sardinas. Ayan. Mackerel siya. Hindi siya sardinas. Dito ako nagkakamali kasi kapag sinasabi natin na canned fish, para sa amin talaga, sardinas na yung tawag. Kahit na mackerel yung isda na laman niya. Pero ito yung itsura niya. Tapos bumili kami ng pack na onion. Ayan. Mas mura ito kumpara doon sa pulang onion. At meron tayong cucumber. Ito, naalala ko, nasa $3.99 ito. Tapos, bumili tayo nitong Manuka honey na galing sa Arataki honey. This is pure Manuka. Pero kasi nagpabili sa amin dahil uuwi kami ng Pilipinas, 'di ba? So, may nagpabili nito, babayaran lang din niya sa Pilipinas. So, ito yung binili namin sa kanya. Gusto niya kasing i-try yung pure na Manuka honey. Ang Manuka honey, ito yung isa sa pinakamahal na honey sa buong mundo dahil very rare ito mga langga. Nakikita lamang ito sa Australia at New Zealand. Itong malaking size na to. So this is 500 grams. Tapos bumili rin kami ng maliit para sa amin. Gusto kasi namin itong tikman. Hindi naman kasi kami bumibili ng ganito kahit na dito kami nakatira sa New Zealand dahil sobrang mahal. Anyway, bumili din kami nito. So, ayan. Panlinis. Tapos ito, pangbalot ng basura. Yes, my love. Ito pa, pangbalot din ng basura. Ito naman, para sa toilet. Ito naman para kay Missy Moo, Temptations. At pangpunas ni baby. Pagpunas para pag pinapalitan namin siya ng nappy. So, that's that para sa dalawang pack na yan. So, meron pa tayong isang pack na pinakita ko sa inyo kanina. Teka lang. Okay, so ito naman yung last natin na balot ng aming ginrocery. Ito yung binili namin sa Asian store. Itong gochujang or pepper powder na para panggawa ng kimchi. Bumili din kami nitong gochujang. Gochugaru pala yon. Ito pala yung gochugaru. Ito naman yung gochujang. Nasa lagpas $3 yata ito. At bumili din kami ng fish sauce or patis. So, yan yung mga napamili namin sa Asian store. 3 lang. Dahil gagawa ako ng kimchi, kaya ako bumili niyan. So, bumili kami nito. Wongbok. Yan, wongbok. Or Chinese cabbage, diba? Yan yung tawag natin. Ito naman, 2 bugkos ng spring onions. Mahal yan, mga langga. Bumili rin kami nitong choy sam. 2 pakete yung binili namin. Ayan. Masarap yan sa sabaw. Yan yung ginagamit namin para pang sabaw. Tapos meron kami nakita na naka-sale na karne ng baboy. So binili namin ito.
Originally, nasa almost $30 yung presyo nito. Tapos, nabili namin ng $19.30. So, this is 1.5 kgs. Tapos, ito, natawa ako. Natawa din si Mike dito. Bumili ako nito. Yan. Paanang manok. So, this is $5.61. Hindi pa yan nalinis. Hindi pa yan nalinis. So, kailangan ko pa yung linisin, nilkapiran, at tanggalin yung mga balat-balat. Tapos, ano pa ba yung? Ito. Paborito ko to dito, mga langga. Leonard's Deli. Cheese Kransky. Napakasarap nito. Kasi madami siyang cheese sa loob. Kaya, yan yung paborito ko. Bumili rin kami ng prawns. Ito ay half a kilo. Tapos, bumili rin kami ng isda. Ito naman, $14.09. This is mullet. Mullet na isda. Tapos, bumili rin kami nitong manok. Bumili namin na manok. Double smoked flavored. So, diretso na siya sa lutuan dahil flavored na siya. And then, what else? What else did we bought? What else, my love? Ano pa ba ito? Gulay. Meron tayo ditong salad. Binili din namin yan. And ito. Lettuce. Tapos, meron pa ba akong binili na, wait lang, my love, karne na pang steak ni Mike. So, this is $15.37. Beef Scotch fillet. And then, ito, bumibili talaga ako nito. Nagsistock up ako para kay Bibi dahil kapag umaalis kami, meron akong napapakain sa kanya agad-agad. So, ganito yung binibili ko. So, meron akong binili na 2 malaki at 1 maliit. So, yan. And, yan lahat yung mga napamili namin kanina nang nag-grocery kami. $300 New Zealand dollars lahat yon. So, itong mga pagkain na to is only for 1 week. Kung nagtataka kayo kung bakit walang rice, meron pa kasi kaming rice dito. Papakita ko sa inyo. Eto, meron pa kaming rice. Hindi siya naubos, kaya hindi na kami bumili. Dahil, enough na yan. Minsan-minsan hindi naman kami nagra-rice. Pero enough na yan until umuwi kami ng Pilipinas. Dahil magbabakasyon kami sa Philippines. Yan. Mahal ba? Yes. Para sa amin, mahal. Kahit na nandito na kami sa New Zealand, mahal pa rin para sa amin yung mga presyo na mga bilihin dito. Umaaray pa rin kami. Diba, my love? Say bye-bye na. Bye-bye. Say bye-bye. Ayun, no? Bye-bye. 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 So pretty, huh? That.